Hello, hello mga ka-sewers! Kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po ang inyong lingkod para mag-share sa inyo or magbahagi ng isa na naman pong kapaki-pakinabang na pwede nyong gawin dyan sa inyong bahay sa larangan ng inyong pananahi. Dati po nakapag-share ako sa inyo kung paano gumawa ng isang pot holder. Ngayon mag-share na naman ako ng isa na namang style ng pot holder. Bali, magpo-provide lang ako dito ng dalawang magkaibang kulay ng tela. Pero dapat cotton yung gagamitin nyo kasi pot holder po itong gagawin ko. Nasa inyo po kung gaano kalaki yung sukat na gagawin yung pot holder. Medyo malaki ito kasi ilulupi pa to. Medyo liliit pa siya para maging pot holder. Ngayon, tatahiin ko lang siya ng paikot. Siyempre, kailangan pantay po yung pagkabilog niya. At magpo-provide kayo ng butas para dun sa paglulusutan niya pag binaliktad. Malalaman nyo po yung resulta nito kapag tinapos nyo po yung video na ito. Kaya kung naiksian ka nga po sa Reels video ko, may long form video po nito. Pahanap na lamang po sa aking account. Or di kaya i-click nyo yung watch video dyan sa ibaba ng inyong screen. Nadadirect kayo sa long form video. Pagkatapos yung baliktarin yan, pwede nyo yung plansyahin para makuha nyo yung pinaka-korte ng bilog niya. At maiwasan din yung pagkalabi ng pinagtahian. Dahil ako hindi ko na pinalansya yan, tatahiin ko na lang siya ng paikot ng 1/16 pero hahagod-hagurin ko siya. Para nang sa ganun ay makuha ko pa rin yung korte niyang bilog. Ayan, bibilisan ko lang yung video para mabilis tayo dahil madali lang naman po i-top 1/16 ito. Gayahin nyo lamang po yung proseso na ginagawa ko nang sa gayon di po kayo malito. Ayan. Kung saan man sulok po kayo ng mundo ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa, kumusta po kayo? Sana naman po ay nasa maganda kayong kalagayan. Ayan, pagkatapos ko nga po siyang tahiin ng paikot, ilulupi ko siya ng 4. Itutupi at kukunin ko yung bawat kanto niya, 4 na kanto yan. Pag nakuha ko na at namarkingan, tatahiin ko siya sa pamagitan ng karayom sa kamay. Bali, itataking ko lang siya. Yung bawat kanto na yan, ang 4 na kanto. Kung may gusto po kayong sabihin, or opinion, suggestion, or may tanong kayo, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba ng comment section. At hinihiling ko rin pong i-like and share ninyo itong video na ito para sa ganun lahat makapanood at matuto. Malaman din nila yung mga bagay-bagay kung paano gumawa ng kapaki-pakinabang sa pamagitan lang ng mga ritaso o yung mga extra nyo dyan tela, kahit yung mga t-shirt na hindi nyo na ginagamit, na madudumi na may mga mancha na, pwede nyo gawing basahan yun. Maging maparaan lang po tayo at makakagawa tayo ng isang bagay na makakatulong sa atin sa pang-araw-araw. Ayan, nakikita nyo na po yung itsura niya kapag pinold ko siya ng ganyan. Pagkatapos ko siyang itaking sa pamagitan ng karayom sa kamay. Ayan, ayusin nyo lang yung korte ng petals niya. Naging korteng bulaklak na siya. Di ba po maganda? Ayan, any color po pwede nyong gamitin. Basta cotton yung pwede nyo rin po pala yan na palamanan para medyo makapal siya ng konti. O kaya po ganon. Tapos tatahian ko lang siya paikot. And then lalagyan ko siya ng pinakatangkay. Ayan. Gayahin nyo na lang po yung aking ginawa. Para may sabitan siya. And then yung pinaka-petals niya, tahian nyo na rin para hindi siya bumubuka.
Ayan o. Medyo bubuka yan pag ginamit nyo siya. Ayan, sana nakatulong po yung video na ito at na may natutunan kayo. Papalo naman po sa mga hindi pa nakakapollow sa akin para updated kayo sa mga ina-upload kong videos araw-araw.